Hollywood TV. Isang malakas na putok ang umalingaw sa buong warehouse. Saglit na tumigil ang lahat. Napatili si Isabela. Adrian. Nang bumukas ang emergency lights, isang lalaki ang nakahandusay sa sahig. Ngunit hindi si Adrian. Si Marco, ang executive assistant ni Adrian, ang tinamaan sa balikat habang sinubukan niyang harangan ng isang armadong tauhan. Marco, agad siyang nilapitan ni Adrian. Sir, huwag ninyo akong intindihin. Medical team, now, mabilis na kumilos ang mga security personnel. Samantala, hinanap agad ni Adrian ang kambal. Liam, Lucas, nakita niya ang dalawang bata na magkayakap sa isang sulok. Daddy, tumakbo ang dalawa patungo sa kanya. Mahigpit silang niyakap ni Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Akala ko nawala na kayo. Sorry, Daddy, umiyak na sabi ni Lucas. Huwag kayong mag-sorry, hinalikan niya ang ulo ng dalawa. Hindi ko na kayo iiwan. Sa kabilang bahagi ng warehouse, nakatayo si Isabela. Nangingilid ang kanyang mga luha nang marinig niyang tinawag ng kambal si Adrian na Daddy. Ngunit alam niyang hindi pa natapos ang lahat, dahil nasa kamay pa rin ni Dr. Clara ang DNA results. Ang resulta, lumapit si Adrian kay Dr. Clara. Ibigay mo sa akin ang folder. Tahimik na iniabot ito ng doktora. Binuksan ni Adrian ang unang pahina. Liam Monteverde, paternal match, 99.99%. Napahinga siya ng malalim. Tumingin siya kay Liam. Ikaw ang anak ko. Napangiti si Liam kahit umiiyak. Alam ko naman po. Napatawa ng bahagya si Adrian. Paano mo nalaman? Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko po. Niyakap siya ni Adrian. Ngunit nang tingnan niya ang pangalawang pahina, biglang nawala ang kanyang ngiti. Lucas Monteverde, paternal match. 0%. Hindi siya makagalaw. Paulit-ulit niyang tiningnan ang papel. No. Lumapit si Isabela. Adrian. Hindi ito tama. Adrian, please. No. Ipinakita niya ang resulta. Bakit 0? Tahimik si Isabela. Tumingin si Adrian kay Dr. Clara. Ulitin ninyo ang test. 3 beses na namin itong ginawa. Then do it again. Adrian. Hindi maaari. Tumingin siya kay Lucas. Ang batang kanina lamang ay mahigpit niyang niyayakap. Hindi maaaring hindi ko siya anak. Nagsimulang umiyak si Lucas. Daddy, hindi mo na po ba ako anak? Parang sinaksak ang puso ni Adrian. Agad siyang lumuhod sa harap ng bata. No, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Lucas. Makinig ka sa akin, kahit ano pa ang sabihin ng papel na iyon. Ikaw ay anak ko. Pero, walang pero, mahigpit niya itong niyakap. Walang DNA test na makakapagbago sa nararamdaman ko para sa iyo. Napatingin si Isabela kay Adrian. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang kahit anong mangyari. Mahal na ni Adrian ang dalawang bata. Ang pag-amin ni Isabela. Tumayo si Adrian. Tumingin siya kay Isabela. Ngayon, sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Adrian. Wala nang sikreto, please. 10 years, Isabela. 10 years akong nabuhay na hindi alam na may dalawang anak ako. Hindi ko kayang mabuhay ulit na may itinatago ka sa akin. Tumulo ang luha ni Isabela. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Simulan mo sa simula, huminga siya ng malalim. Noong buntis ako, sinabi ng doktor na kambal ang ipinagbubuntis ko. Tumango si Adrian. Pero may problema. Anong problema? May isang embryo na hindi normal ang genetic profile. Hindi normal, hindi tugma sa usual genetic pattern. Dahil sa Project Genesis. Napatingin si Adrian kay Dr. Clara. Tumango ito. Si Don Rafael ang nag-utos sa akin. Para saan? Gusto niyang makita kung posible ang genetic manipulation. Nanginginig ang boses ni Isabela. Sinabi niyang hindi niya gagawin iyon nang walang pahintulot ko. Pero ginawa niya pa rin. Napatingin si Adrian sa kanyang ama. Papa. Tahimik lamang si Don Rafael. Ang tunay na ama ni Lucas. Tumingin si Adrian kay Dr. Clara. Kung hindi ako ang ama ni Lucas, kanino siya? Tahimik ang doktora. Sabihin mo.
Hindi ganoon kasimple. Then explain. Si Lucas ay biological child ni Isabela. Napakunot ang noo ni Adrian. At, may genetic material na ginamit sa conception. Kanino galing? Hindi sumagot si Dr. Clara. Biglang nagsalita si Don Rafael. Sa akin. Napatigil ang lahat. What? Tumingin si Adrian sa kanyang ama. Anong sinabi mo? Ang genetic material na ginamit kay Lucas. Huminga ng malalim si Don Rafael. Galing sa akin. Nanginginig si Isabela. No, hindi mo alam ang buong proseso. Alam ko ang ginawa mo. No, umiling si Don Rafael. Hindi mo alam kung bakit. Lumapit si Adrian. Papa, lumayo ka sa mga anak ko. Adrian. Hindi mo sila gagalawin. Hindi mo naiintindihan. Wala akong pakialam. Napuno ng galit ang kanyang mga mata. Sinira mo ang buhay ni Isabela. Itinago mo sa akin ang mga anak ko. At ngayon sasabihin mong may parte ka sa katawan ng isa sa kanila. Tahimik si Don Rafael. Bakit? Dahil gusto kong mailigtas ang pamilya. Ang sakit ni Don Rafael. Biglang napaupo si Don Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang makapangyarihang negosyante. Mukha siyang matandang ama na pagod na. May sakit ang pamilya natin. Alam mo yan, maraming lalaki sa bloodline natin ang nagkaroon ng parehong genetic condition. Kasama ang kapatid kong si Elena. Tumango siya. Si Elena ang unang nagpakita ng sintomas. Pero bakit Project Genesis? Dahil gusto kong makahanap ng lunas. Sa pamamagitan ng mga bata. Hindi ko sinasadyang saktan sila. Pero ginawa mo. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. Napailing si Adrian. Hindi iyon pagmamahal. Tahimik si Don Rafael. Kapag ginawa mo ang isang bagay na labag sa kagustuhan ng ibang tao para lamang makuha ang gusto mo. Hindi iyon proteksyon. Kontrol iyon. Ang pagkakataon ni Elena. Biglang lumapit si Elena. Papa, napatingin si Don Rafael. Matagal silang nagkatitigan. Akala ko patay ka. Alam kong gusto mong isipin iyon. Bakit ka bumalik? Dahil hindi ko hahayaang gawin mo sa kanila ang ginawa mo sa akin. Hindi ko kayo gustong mawala. Pero muntik mo akong patayin. Tahimik ang warehouse. Napayuko si Don Rafael. Hindi ko alam na makakaligtas ka. Exactly. Hindi mo alam kung ilang taon akong nagtago. Dahil natakot ako. No. Umiling si Elena. Natakot ka na mabunyag ang katotohanan. Ang totoong layunin ng Project Genesis. Biglang inilabas ni Dr. Clara ang isa pang dokumento. May isa pang bagay na kailangan ninyong malaman. Tumingin ang lahat sa kanya. Ang Project Genesis ay hindi lamang para sa genetic research. May ibang layunin. Ano? Ang taong nagpondo sa proyekto ay hindi lamang si Don Rafael. Napatingin si Adrian. May isa pang investor. Sino? Ipinakita niya ang dokumento. May isang pangalan. Victor Santos. Napatingin si Adrian. Victor. Yes, pero siya ang kanang kamay ng ama ko. No, umiling si Dr. Clara. Mas malalim pa roon. Si Victor ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya na nagsupply ng laboratory equipment. Siya rin ang may control sa underground facility. Nanlaki ang mata ni Adrian. So Victor was never just an employee. Exactly. Samantala, sa labas ng warehouse, may isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada. Sa loob nito ay si Victor. Hawak niya ang isang telepono. Sir. Anong balita? Alam na nila ang tungkol sa Project Genesis. Tahimik ang nasa kabilang linya. Alam din nila ang tungkol sa DNA. Paano? May kinuha silang mga dokumento. Sandaling katahimikan. Then proceed to Phase 2. Napakunot ang noo ni Victor. Phase 2. Opo, pero akala ko kailangan natin si Lucas. Kailangan pa rin. Paano naman si Liam? Hayaan mo siyang manatili kay Adrian. Bakit? Dahil kailangan natin silang magkahiwalay. Ang hindi inaasahang pagtatangka. Habang naghahanda silang umalis sa warehouse, biglang narinig ni Adrian ang isang ingay. Everyone down. Biglang may mga ilaw mula sa labas. May mga taong paparating. Security guards agad na nagposisyon. Sir, maraming sasakyan. Protect the children. Agad niyakap ni Adrian sina Liam at Lucas. Stay with me. Tumakbo si Isabela patungo sa kanila. Adrian. Get behind me. May mga putok mula sa labas. Hindi alam ni Adrian kung sino ang umaatake.
Ngunit biglang may sumigaw, "Victor!" Napalingon si Adrian. Nakita niya si Victor sa pintuan. Ngumiti ito, "Goodbye, Adrian." Bago pa siya mahuli, mabilis itong tumakbo palabas. "Stay here." Tumakbo si Adrian, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan nito. Nagkaroon ng habulan. Samantala, si Isabela ay nanatili kasama ang kambal. "Mommy. Okay lang, takot ako, walang mangyayari sa inyo." Biglang may lalaking lumapit, hinawakan niya si Lucas. "Bitawan mo ang anak ko." Sinubukan siyang pigilan ni Isabela. Ngunit biglang tumakbo si Liam at kinagat ang kamay ng lalaki. "Bitawan mo si Lucas." Napabitaw ang lalaki. Agad hinila ni Isabela ang dalawang bata. "Good job anak." Tumakbo sila patungo sa exit. Ang pagtatagpo, sa labas, nakita ni Adrian si Victor na papasok sa sasakyan. "Victor," huminto ito, "hindi ka makakatakas." Ngumiti si Victor. "Hindi mo pa rin naiintindihan, Adrian. Ang ama mo ay hindi ang pinakamalaking problema mo." "Ano ang ibig mong sabihin?" "May mas mataas sa kanya." "Sino?" Tumawa si Victor. "Malalaman mo rin." Sumakay siya sa sasakyan. Mabilis itong umalis. Hinabol sana ni Adrian ngunit pinigilan siya ni Marco. "Sir, huwag. Let me go. May mga bata pa." Napahinto si Adrian. Tumingin siya sa likuran. Naroon sina Isabela, Liam, at Lucas. Ligtas. At iyon ang pinakamahalaga. Ang bagong katotohanan. Nang makabalik sila sa mansion, tahimik na nakaupo ang lahat. Hindi na maitatago ang katotohanan. Tumingin si Adrian kay Isabela. "May tanong ako." "Ano?" "Kung hindi ko biological son si Lucas." "Pero anak ko siya." "Oo. Kung ganoon, sino ang biological father?" Napaluha si Isabela. "Hindi ko alam." "Hindi mo alam?" "Hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang, may ginawang eksperimento kay Lucas." Napatingin si Adrian sa bata. Naglalaro ito kasama si Liam sa kabilang bahagi ng sala. Hindi mahalaga kay Adrian kung sino ang biological father. Para sa kanya, anak niya si Lucas. Ngunit may isang tanong na hindi niya kayang alisin sa isip. Kung hindi siya ang ama ni Lucas, bakit napakalakas ng koneksyon nito sa pamilya Monteverde? Ang huling mensahe. Maya-maya, tumunog ang computer. May bagong file. Hindi ito galing kay Victor. Hindi rin kay Don Rafael. Unknown sender. Binuksan ni Adrian. May isang video. Pinindot niya. Lumabas ang mukha ng isang matandang babae. Nanginginig ang boses nito. "Adrian." Napatingin siya sa screen. "Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kapanganakan ng kambal. Hindi si Don Rafael ang pinakamalaking lihim." Huminga ang babae. "Ang biological father ni Lucas." Tumigil siya. At bago niya matapos ang pangungusap, biglang nag-blackout ang video. Lumabas ang isang salita sa screen. "Elena." Napatingin si Adrian sa kanyang kapatid. Anong ibig sabihin nito? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, namutla ang kanyang mukha. "Adrian. Ano, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo." "Ano?" Lumapit siya. "At kapag nalaman mo, maaaring hindi mo na ako mapatawad." Abangan. Ano ang lihim na itinatago ni Elena? Sino talaga ang biological father ni Lucas? Bakit may koneksyon si Elena sa kapanganakan ng kambal? At sino ang misteryosong taong mas makapangyarihan kaysa kay Don Rafael? Samantala, makakatanggap si Adrian ng isang lumang birth certificate na magpapakita ng isang pangalan na hindi dapat naruroon. At ang pangalang iyon ay magbabago sa buong kwento ng pamilya Monteverde. At dito na po, nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.